Tunay nga no na napakabuti ng ating Panginoon na sa kabila ng kakatapos lang ng ating anniversary, no, na marami na namang challenges na dumaraan, na napapakinggan natin sa TV or sa news or sa mga social media na nakikita natin at napapakinggan, no? Pero kahit ganun pa man, we're still na dapat pa rin tayong magtiwala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. At maraming salamat po sa ating praise and worship team sa pangunguna, no? Na tunay nga na ang Diyos yung nagbabago ng ating mga buhay. That change my heart, O God, make it ever true. Change my heart, O God, may I be like you. No, na itong kantang ito ay nagpapaalala sa atin, no, na bilang mga mananampalataya, na dapat yung ating mga puso ay dapat baguhin ng ating Panginoon. No? Na hindi natin kaya. Kung titingnan talaga natin, kahit anong subok natin, hindi natin kayang baguhin yung buhay natin. Kahit kayo mismo, na hindi nyo kayang baguhin ang buhay ng tao kung wala ang pagkilos ng Diyos sa buhay nyo. Ngayong umaga po ay dito, ang pamagat ng gusto kong i-share sa inyo in Matthew chapter 25 verse 40, na makita ang pag-ibig ni Jesus sa pinakaaba. Yung word na pinakaaba yan, yun yung those in need o yung pinaka mababa o pinakahamak na kapatid. No? Na dito pinapakita yung story na ito, no, na yung love ng Panginoon, those in need. Sabi dito in Matthew chapter 25 verse 40, atin pong basahin po muna. Basahin ko po ulit. Sabi dito, sasabihin ng hari, tandaan nyo nang gawin nyo ito sa pinakahamak kong kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginagawa. Na ang bawat mabubuting ating ginagawa, lalong-lalo na sa ating mga kapwa, o lalo na sa pinakahamak, ay ginagawa daw po natin ito sa ating Panginoong Hesus. Kapag daw tayo ay gumagawa, tumutulong, ay ginagawa daw po natin ito para sa ating Panginoong Hesus. Naniniwala po ba kayo doon? Na itong ating ginagawa, yung pagsamba natin sa Panginoon, ay ginagawa natin yan para sa Panginoon. Yung ating pagtatrabaho o ano pa man, na ito'y kalugod-lugod sa Panginoon, ay ginagawa natin sa Kanya. Dito, may mga maling kaisipan na kumakalat, lalo na sa panahon natin ngayon, na yung mali yung theology, no? O mali na pagkakaintindi sa salita ng Panginoon. O minsan yung mali yung pagkaunawa. No? Sa next slide, sabi dito yung ating introduction, naligtas ang tao dahil sa pagtulong sa mahihirap. Kung titingnan natin, ito yung mali, no? Na hindi kayang iligtas ang tao sa paggawa o pagtulong sa mahihirap. Mali po yan. Huwag niyo pong i-apply po yan sa buhay niyo. At sabi pa, mga quote lang naman to, na kinuha ko lang, gagawa ko ng mabuti sa kapwa para matulungan ko naman ang Diyos. Baka mahirapan siya. Kung titingnan natin, na ang Diyos ay hindi nahihirapan. Kahit napakadaming problema ng tao, kahit makasalanan ng tao, hindi nahihirapan ng Diyos. Tatandaan po natin yan. Na ang pagtulong natin, no, ay hindi, ano po yan, na parang maobliga ang Diyos. Hindi po. Huwag po nating ma-misinterpret po ito. At yung pangatlo, sapat na ang paggawa ng mabuti kahit walang pananampalataya.
Kaya napaka-importante po, mamaya makikita natin yung tatlo na iyan, na hindi sapat, no, na good works lang. Hindi po yan. Kaya dito makita natin yung ating background, yung konteksto ng Matthew chapter 25 verse 40. Hindi natin mauunawaan yung talatang ito. Dito kasi makita natin in Matthew chapter 24 and 25, kung saan nagtuturo si Jesus tungkol sa kanyang ikalawang pagpaparito at huling paghuhukom. No? Na makita natin dito yung judgment day. No? Una yung second coming, then yung judgment day. Kaya makita dyan, no, na ang talinghaga ng tupa at kambing ay hindi paraan kung paano maliligtas ang tao, kundi paglalarawan kung paano ihahayag ni Kristo ang tunay na kalagayan ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. No? Hindi po yan based doon sa paraan paano maligtas ang tao. Sabi nga doon in Matthew chapter 25 verse 31 to 40 o 31 to 33, titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at sa kambing. Ilalagay niya ito sa kanyang kanan, ang mga tupa, at sa kaliwa naman, ang mga kambing. Tayo, bilong tayo dun sa sheep. At yung mga kambing naman ay mga hindi nakakilala o nananampalataya sa ating Diyos. Kaya ang illustration ng tupa dito, na ang tunay na mananampalataya na niligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, na ang kanilang mabubuting gawa ay bunga ng kaligtasan. Yun po yung bunga. Kapag tayo ay mga tupa ng Diyos, tayo makikita sa buhay natin ang mabubuting gawa. Kaya napaka-imposible sa mananampalataya na hindi makitaan ng paggawa ng mabuti. No? Walang pagbabago hanggang ngayon. 10 years na, how many years na? 1 year na, pero wala pa ring pagbabago nakikita ang Diyos. Kaya baka, kasi ang illustration dito yung kambing. Na ang kambing ay mga hindi tunay na sumasampalataya kay Kristo, na ang kakulangan nila sa pagmamahal at awa ay nagpapakita na wala silang tunay na pananampalataya. Ito yung mga kambing na walang pakialam, na tinatawag na nonchalant, kumbaga. Ito yung ginagamit ng mga term ng mga kabataan ngayon. At dito makita natin, isa sa mga alagad ko, siya naman ang pinakahamak in verse 40. Ito ay ang pangunahing tumutukoy sa mga alagad ko o tagusunod ni Kristo. No, yung ating text ngayon, yung word na pinakahamak ay tumutukoy sa mga alagad at tagusunod ni Kristo. Sino ba yon? Tayo. Even sa panahon ni Jesus Christ, yung mga disciples niya, yung mga tagasunod niya, lalong-lalo na yung mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya sabi nga ni intro pa lang ni Ninong Mario, no? Lalo na sa part ng Africa, yung pag-share ng Word of God ay napakahirap. Talamak ang persecution sa lugar nila. Even sa other country, yung mga Muslim country, na nahihirapan na mag-share ng Word of God. Pero dito pinapakita na ang paraan ng pakikitungo sa kanila ay nagpapakita ng saloobin ng tao kay Kristo mismo. Kapag tayo ay nahahabag
at tumutulong sa kanila, ito ay ginagawa natin sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung ating 3 points na ating pagbubulay-bulayan ngayon. O pwede natin gawing reflection, no? Na bakit kailangang makita ang pag-ibig ni Jesus sa pinakaaba. Hindi po yung aba-aba, hindi po yun ha. Is a word aba ay yung pinakamababa. O yung mga nangangailangan. Na ito'y patungkol sa mga mananampalataya, believers. Dapat maintindihan po natin itong text na ito about sa mga believers. Una, ito ang katangian ng mga anak ng Diyos. Siya'y mahaba ang pasensya. Meron kaya tayong ganito? Nakikita kaya sa ating buhay, mapagkumbaba, mapagmahal, mapagpatawad, at mapagbigay, matuwid, may takot sa Diyos, at masanurin sa salita ng Diyos, at may patunay na banal na espiritu. Kung babasahin po natin kasi yung ating text, na makikita natin, natandaan nyo nang gawin nyo ito sa pinakahamak na kapatid kong ito, sa akin nyo ito ginagawa. Dapat nakikita at isinasa pamuhay natin yung mga bagay na ito. Na ito yung katangian ng mga anak ng Diyos. Nag-i-spread. Hindi lang Kristiyano tayo tuwing Sunday. Hindi tayo Kristiyano lamang kapag kasama lang natin yung ating mga kapatiran. We are Christian kahit saan man tayo magpunta. Lalong-lalo na sa mga pinakaaba o pinaka-nangangailangan na ating kapatiran na ating matulungan. Na ang pagtulong sa mga nangangailangan it's not about money. Yes, pwede. Pero hindi lang po. Kahit na ating ipag-pray, kahit nga pakinggan natin kapag ang tao ay namomroblema, pwede natin gawin. Is part ng katangian ng anak ng Diyos. Na matutunan natin itong mga bagay na ito. Subalit kung itong mga bagay na ito ay wala sa atin, huwag naman tayo agad sumuko. Sabi nga dun sa kanta, binabago mo ako araw-araw. Palagi nating hingiin sa Diyos na mag-ask tayo sa Panginoon na baguhin yung ating mga puso, na makita sa atin yung katangian ng anak ng Diyos. Hindi ko sinasabing perpekto ako. Even sa akin, ako'y nagkukulang. Nagiging kompleto lang ako dahil sa biyaya at habag ng Diyos. Wala pong perpekto. Kahit si Pastor Lawrence, even mga doctors, po dyan, even professors or mga klaseng mga guru dyan, nagkakamali. Kahit nga yung bagay na alam mo na, minsan nagkakamali ka pa eh. Kaya yung salita ng Diyos, always tayong pinapaalala upang ating maisapuso at matanim sa ating mga isipan upang ito'y ma-apply natin. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 5 verse 16, gayo din naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at mapurihan ang inyong amang nasa langit. Dapat makita.
na maging ilaw. Hindi tayo maging darkness. No? Hindi tayo mag-cause ng kasamaan. Bagkus tayo bilang mga mananampalataya ay mailapit natin sila sa Panginoon. Yung mahirap nga yung hindi ka ibig-ibig eh. Pero sinabi ng Panginoon na matutunan natin silang mahalin. Mahalin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo ang umuusig sa iyo. Ito yung challenging sa atin. Na matutunan natin na tayo maging ilaw, naging liwanag dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang katangian na mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kaya makikita dapat sa atin ito. Yung mga katangian ng pagtulong sa pinakaaba or those in need. Pangalawa, bakit kailangan makita ang pag-ibig ni Jesus sa pinakaaba? Una, ito'y bunga ng kaligtasan. Ang mabubuting gawa ay hindi daan para maligtas. Natandaan po natin yan. Take note yan. Kundi bunga ng tunay na mananampalataya kay Kristo Jesus. Ito yung bunga ng salvation. Unang-una dito, yung nagmamahal sa kapwa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Na makita natin sa John chapter 13 verse 34. Na napakahalaga na bilang mga mananampalataya na tayo'y nagmamahalan. Ito yung bunga. At naglilingkod na may puso. Lahat ng inyong ginagawa ay gawin nyo ng buong puso para sa Panginoon. At nagpapakumbaba na huwag nyong gawin ito sa anuman sa pagtatalastasan o pag-angkin sa mga ng kapurihan. Nandito makita natin yung pagpapakumbaba ay makita bilang bunga ng ating kaligtasan. At bukas palad at mapagbigay. Na dapat bilang mga anak ng Diyos o iniligtas o bunga ng kaligtasan ay tayo po'y bukas palad. Nagbubunga ng kabutihan. Na ang bunga naman ng Espiritu at pag-ibig ng kagalakan, kapayapaan at pagtitiis sa kabutihan at katapatan. Na ang kaligtasan ay biyaya na pananampalataya ay tunay na mga gawa ay merong bunga. Dapat nakikita sa atin yan. Na ginagawa natin itong mga bagay na ito hindi dahil gusto mo. Ginawa natin yan dahil kalooban ng Panginoon. Dahil naligtas tayo dahil sa kanyang biyaya at habag. Kaya nga sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sabay-sabay po nating basahin. Sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang may pagmamalaki ang sinuman. Kaya dito pinapakita na hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa ay bunga ng kaligtasan na tinanggap natin sa biyaya ng Diyos. Ang Diyos po, sa Diyos po lahat ng papuri.
Kaya ginagawa natin yung mga bagay na yan dahil tayo ay niligtas ng Diyos. Subalit kung ikaw ay wala pa itong mga bagay na ito, hingiin mo sa Diyos. Ilapit mo sa Diyos yung buhay mo. Na huwag mo nang hintayin pa na doon ka palang susunod sa Panginoon na mamatay ka na. Na hindi ka nabigyan ng chance pa na lumapit sa Kanya. Na minsan kasi na mali yung kaisipan. Susunod na lang daw siya sa Panginoon kapag matanda na. Eh ang problema, hindi ka na umabot ng matanda. Kinuha ka na agad ng Panginoon. Kaya walang exception. Kahit bata o matanda, huwag nating kakalimutan ang Diyos. Dahil ito po yung mabuting gawa ay bunga ng kaligtasan na tinanggap natin sa Diyos. Kaya bilang mga anak ng Panginoon, at isa sa doktrina ng ating pinanghahawakan, by grace alone, o sola gratia, nataligtas tayo sa biyaya ng Panginoon. Hindi sa ating mga gawa. Kaya ang Kristiyano hindi mapagmataas, hindi mayabang. Kaya kapag nakakarinig ka ng mga Kristiyanong mayabang, panalangin mo na lang. Huwag mo nang anuhin pa, kasi baka mag-away lang kayo. It's better to pray na lang sa Kanya. Kasi ang taong mapagkumbaba, ang taong na sumusunod sa ating Panginoon, nagpapakumbaba. Handang magpaturo. Handang baguhin ang buhay. Sumunod lang sa Diyos. Di naman madali. Wala namang madali sa mundong ito. Lahat mahirap. Nagiging madali na lamang ito dahil sa ating Panginoon. Kasi kung sa atin lang, ang hirap eh. Hindi mo kahit anong gawin mo pang luhod-luhod dyan sa simbahan. Kahit everyday ka pang magsimba, basahin mo pa yung Biblia. Subalit kung ikay walang pananampalataya, walang pagkakilala sa Diyos, meaningless lahat yan. Sabi nga doon sa Ecclesiastes, aanuhin mo ang lahat ng kayamanan sa mundo kung wala ka namang Diyos. Walang kabuluhan ang buhay. Meaningless. Sa taong walang Diyos. Sa taong nagmahal lamang sa mundong ito. Sa pangatlo naman, bakit kailangan makita ang pag-ibig ni Jesus sa pinakaba? Ito ay ginawa para sa kanyang kaluwalhatian. Kung babasahin natin muli yung verse, sasabihin ng hari, tandaan nyo nang gawin nyo ito sa pinakahamak. Sa mga kapatid kong ito, sa akin nyo ito ginagawa. Na pinapakita dyan, na ang lahat ng ating ginagawa, na maliit man, ay gawin para sa kanyang kaluwalhatian. Na pinapakita dyan, na tayo bilang mga mananampalataya, ay tayo yung nagmamahal, naglilingkod, nagbibigay, at yung pinakamahalaga dito, yung nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Na ang lahat na itong mga bagay na ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ka nagmahal dahil gusto mo lang. Nagmahal ka dahil sa Panginoon. Na hindi para sa papuri ng tao,
kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Na sa Diyos lamang ang papuri at pagsamba. Kahit anuman yung ating ginagawa, do it for the glory of God. Kaya napakahalaga sa atin bilang mga mananampalataya. Sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 16, ang mabubuting gawa ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Tayong mga anak ng Diyos ay tinawag upang maging pagpapala sa iba. Hindi pasakit. Bagkus maging blessing tayo sa iba. Hindi po ito prosperity gospel po. Ito po yung tinuturo ng Panginoon. Nang lahat ng gawa, maliit man o malaki, gawin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa Matthew chapter 25, verse 45 to 46, ang sabihin sa kanila ng hari, tandaan nyo, nang pagkaitan nyo ng tulong ay isa sa pinakahamak ng ito, ako naman ang inyong pinagkakaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahan ng walang hanggan, ngunit ang matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung mga tao na walang pakialam. Kaya sinasabi dito, yung kambing ay iiwalay, ilalagay sa kaliwa, at yung mga tupa ay ilalagay sa kanan pagdating ng Judgment Day. Kaya nawa sa lahat ng ating ginagawa, sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 23, sabay-sabay po nating basahin kung meron man dyan ngayon. Ang buong puso na para sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ginagawa natin yung mga bagay na iyan para sa Panginoon. Ito yung theme verse ng Sunday school natin. Even sa mga bata, ay ibinabahagi na natin ito. Na ang lahat ng ating ginagawa ay para sa ating Panginoon at hindi para sa atin. Yung lahat, yung papuri kasi minsan yung tao gusto eh. Pero tatandaan naman natin, ang pinaka-main talaga natin ay ang ating Diyos na mapurihan. Hindi yung tao. Makita sa atin, ating mga buhay, ang pinakamahalaga, yung pagpupuri sa ating Panginoon. Sabi nga sa shorter catechism natin, no, the purpose of life is to glorify God and enjoy Him forever. Na makita sa buhay natin, na mag-glorify natin ang Diyos sa ating mga buhay. Na ma-enjoy natin yung mga bagay na ibinigay ng Diyos at magamit para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya tayo dinala dito sa simbahang ito to spread the Word of God. Maipakita sa buhay natin ang kabutihan ng Panginoon. Hindi tayo maging dahilan upang tayo, yung mga tao na lumayo sa Panginoon. Bagkus tayo maging ilaw sa sanlibutan ito. Ano ba yung application natin? Lalo na sa ating pinag-aralan ngayon. Magkaroon ng pusong mahabagin sa mga nangangailangan. Ito yung napakahalaga sa atin. Na hindi lang po solo flight. Na ikaw lang yung lumalago. Those na nangangailangan, na ikaw ay mayroong kaalaman sa salita ng Panginoon, ibahagi mo. Hindi mo lang yung itatago sa isang corner. Hindi lang sa simbahan na ito. Pwede nating i-spread even sa school, sa trabaho natin, maipakita natin at maibahagi natin
at magkaroon ng pusong mahabagin at maglingkod na may pag-ibig at hindi para sa papuri ng tao. Ito yung pwede nating i-apply. At gamitin ang inyong oras, talento, o mga kayamanan o katalinuhan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po yung pwede nating gawin. Kung ikaw ay may talent, igamit mo para sa Panginoon yan. Magaling kang kumanta, gumaling kang sumayaw, magaling kang mag-multimedia. O ano mo man yung talento na ibinigay sa iyo ng Panginoon, gamitin mo. Huwag mong sasayangin. Dahil ang buhay ay maiksi lamang. Huwag natin sayangin yung buhay natin sa walang kabuluhan. Kaya sa ating pagtatapos, ito yung tatlo. Una, ito yung katangian ng tunay na anak ng Diyos. Makita sa atin yung mga katangian. At yung bunga ng kaligtasan at yung ginagawa natin itong mga bagay na ito para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga ang pagtulong at paglilingkod sa mga kapatid natin sa ating Panginoon, yung katangian ng tunay na anak ng Diyos, hindi ito ginagawa upang makamit ng kaligtasan, kundi bunga ng kaligtasan na tinanggap sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at pananampalataya kay Kristo. Kaya nga ang bawat gawa at pag-ibig, awa at paglilingkod ay hindi para sa sarili natin kapurihan o pagkilala ng tao, kundi ginagawa natin itong mga bagay na ito para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi po para sa ating kapurihan. Sabi nga sa Matthew chapter 20 verse 40, pinapakita dito ni Jesus na ang paglilingkod sa kanyang mga alagad ay paglilingkod din sa kanya. Ito ang bunga ng isang pusong binago ng salita ng Diyos. Isang buhay na nagpapakita ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pag-ibig sa kanyang mga tao. Kaya napakahalaga na meron tayong concern o meron tayong ginagawa sa mga taong nangangailangan. Kaya ang tunay na mananampalataya, next plus, sabay-sabay po natin basahin. Kaya ang tunay na mananampalataya ay naglilingkod hindi upang maligtas, kundi dahil siya ay niligtas at ginawa para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang. Soli Deo Gloria. Palakpakan natin ang ating Panginoong buhay.